evening, Engineer. Evening. Nakita niya ba si Totoy? Kanina ko pa tinatawagan. Hindi sumasagot eh. Totoy. Hello, Ruby. Hello, Silvio. Si Totoy sumugod dito sa ospital. Pinagtangkaan sa buhay ni Dwayne. Anak? Nasaan siya? Hindi namin siya naabutan eh. Galing ako ng ospital para tapusin sana lahat ng to. Para patayin si Dwayne. Humingi kayo ng kopya ng CCTV sa ospital. Lahat ng malinaw nakuha ni Totoy, i-upload nyo sa social media. Kukontakin ko na rin ang mga news outlets. Kahit hindi mo napatay si Dwayne, I'm sure they got the message. Hindi! Mali! Totoy, mali yung ginawa mo, ha? Now I have to call the legal team. I have to deal with the media. Oh my God, hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Totoy. Sammy, ano ginagawa mo dito? Kasi yung ibang papeles para sa arrangements nung kasal ni Amber. Akala ko nandito, kaya hinanap ko. Pasensya na. Alam mo, daming sekreto dito sa opisina ni Papa. Buti na lang, hindi ka natutukso. Rocky, hindi ako mahilig sa sikreto. Ang hilig ko ay diretsong usap. Sabihin mo na lang kay Amber. Pag-usapan natin bukas ang detalye ng kasal. Hindi sapat, nilibing lang natin si Bricks. Habang humihinga pa ang mga pumatay sa kanya, hindi pa ito tapos. May balita na galing sa mga tao natin. Mukhang nawawala sa focus si Totoy. Perfect timing na to, Arco. Masyadong nagpa-apekto si Totoy sa pagkamatay ng kaibigan niya. Yan ang kahinaan ni Totoy. And that's where you come in, dear. Samahan mo naman si Totoy. Kawawa naman yung bata. And then? Pag nakuha mo na ang loob niya, tsaka natin siya pababagsakin. I got this, Pops. You know, tuwing makikita kita, Sapphire, naalala ko pa nung nakuha kita. Bata ka pa ron, walang tumatanggap sa'yo. Palaboy ka lang na walang pangalan. Gutom, sugatan, takot. Pero, may nakita ko sa iyong tapang na hindi ko nakita sa sarili kong kadugo. Tinuruan kitang pumatay ng walang konsensya. Basahin ang galaw ng mga tao nang hindi pa nila nalalaman. Ang tanong, kaya mo ba si Totoy ba to? Kayang-kaya ko, Pops. That's my girl. Ang pagkamandirma. Isa puso, alama. Ilabas sa mga kalasag. Huwag kang karagarag humandang pumalag. Hindi mo ba nakikita yung mga nasa laot? Mga balangay na daladala yung mga salot. Mga katawan na katapal na bakal. Wala tayong labang kukawal sa kawal. Pero ba sama-sama natin palibutan?
Dahil puso man dirigma, di pa pagkutsa, di pa papugo. Puso man dirigma, di pa padigtaan. Sila yung nabuhutan, sila yung nagalo ko balat sa tinalupan. Kami yung panalo pero bakit parang kulang? Para ba sila yung lagi kahit na muhunan? Teka sandali, mga gawin ko yung napura. Ako na mong pabalan, ako yung nakatira. Para dito, mga bagado sa pakasala yung tamyento. Teka nga, sino ko nagpapapapel? Mga pangalan namin tinala sa papel. Ayaw kong bakibahagi, wag ka na pumapel. Punitin ang sentro ng gawa sa papel. Wala mong umanay, pasalongkat. Maghintay ka lang na mag-agimbal. Nagsusigaw kahit napamalo. Dahil puso man dirigma, di papakutsa, di papapagong. Puso man dirigma, di papadita. Dami mga buhay na wala sa pagkapi. Mga bayan ng babae, libang mga labi. Pero may dalawang lupi ang nakapuko na mithi. Pagdating ng buka, ibalipan sa wakas ay wagay-way na rin at namin. Tuminig sa araw. Sa wakas tayo rin na kaisang araw. Pero di natin namamalay, meron na palang hugay. Magbalik ang mayaman na nako. Ngayon di mo pa nakikita yung mga naslaot. Bago magpunta na tayo mga salo. Umanay, masalongkat. Maghintay ka lang na mga gimbal. Ay dadagong, dadagong, dadagong. Nagsusumigaw ay namulo. Dahil puso man dirigma, di papakutsa, di papapugong. Puso man dirigma, di papadikta. At dadagong, dadagong, dadagong. Hindi ko pa rin talaga tanggap, tol. Parang kahapon lang, kakantsawan lang natin si Bricks eh. Ngayon, wala na siya. Kailan lang nakita namin siya sa dating gym ni Totoy. Alala ko pa nga eh. Pinaganda ko pa ng kanin yun. Masyado pang bata si Bricks. Dapat din nangyari sa kanya to. Hindi kami naging close ni Bricks. Pero alam kong mabait siya. Kita ko ang epekto ng pagkamatay niya kay Totoy. Niligtas niya tayo. Dahil gusto niyang tumulong sa atin. Pero naniniwala ako na gusto ni Totoy na gumanti. Pero sana, di ba, wag naman, sana niya kalimutan kung bakit tayo lumalaban. Lumalaban para saan, Jet? Para kay Bricks? O para sa sarili natin? Para sa nilamon ng sistema to. Para sa tulad ni Bricks. At para sa nawala dahil sa geran to. Yun. Nandiyan na lahat ng kailangan mong malaman kay Totoy. You have to move quick. The sooner, the better. Ako nang bahala, Paps. Gagawin kong laruan ang Totoy Bato na yan. Okay? I'll see you, my dearest Pops. Have fun, dear. Always. Sigurado ka bang hindi siya mahuhulog kay Totoy? Tinuruan ko siyang pumatay. Hindi magmahal. Sandali lang, ha? Piera? Hello, Jet. Asan ka?
Ba't bigla ka lang di nagparamdam? Nag-aalala ako sa'yo. Okay lang ako. Hindi ako nagparamdam kasi umuwi muna ako sa probinsya. Kasakit kasi yung kapatid ko eh. Kasi sinamahan ko muna siya. Pala eh. Kala ko naman... Ayaw mo na akong kausap. Hindi naman, Jet. Gusto ko lang sana magpahinga saglit. Pero nandito na ulit ako sa IAS. Ha? Seryoso ba? Ano pa hinihintay mo? Ipuntahan ka agad kita bukas, di ba? Bukas agad? Siyempre, ano gusto mo next week? Bukas na agad. Sige. Magkita tayo bukas, Jet. Sige. Ingat. Siguraduhin mong hindi papalpak yung pinag-usapan natin, ha? Naiintindihan mo? Opo, Lady Pearl. Sana hindi mo na lang ako hinanap, Jet. Ganda ng ngiti mo ah. Of course, di ba? Siyempre. Pati na kayo? Hindi, tumawag si Pera eh. Jet. Sigurado ka bang safe dyan? Marami ako nababalitaan tungkol sa may-ari ng IAS na yan. Dustin, wala nang ligtas sa mundo natin. At kung ito man ang huling gera natin, siya yung gusto kong huling makita bago ako mapunta sa impyerno. Ito na. Finally, nagawa mo rin. Delikado yung hawak mo. Pag nalaman ni Don Silvio, na pinupitik mo yan. Mas delikado sila. Alam mo kung bakit? Dahil dito nakasulat ang lahat ng pinagkukunan nila ng lakas, ng kapangyarihan. Drugs, firearms, money, power. Kapag nasa atin na ito lahat, anong impyerno ang mangyayari at matitikman nila? Gusto mong gawin sa ebidensya ito ngayon? Kailangan gawa namin ni Totoy ng paraan na mailabas ang lahat ng ito. Hindi alam ni Ruby ang impyernong binuo niya. Kung gusto mo masabuhay mga plano mo, kailangan makipagsanib ka sa mga tusong katulad nila. Wala akong tiwala sa mga tuso. Ako meron akong kilala mo, pwedeng makatulong pabagsakin sila. Sino? Si Lady Pearl. Lolo Boy, dahan-dahan. Dahan-dahan. Ano po yung gusto niyong pag-usapan? Si Briggs. Mabuti bata yun eh. Palatawa. Pero may puso. Alam mo bang huli niyang bilin sa akin? Ano po yun? Natatakot daw siya. Sana raw huwag ka mapagaya sa tatay niya na napuno ng galit at paghihiganti. Ayaw kanyang mawala, Totoy. Dahil mula nung pinatay ang tatay niya, ikaw na lang ang kanyang tinuturing na pamilya. Kung hindi ako kikilos, sino? Kung
kung hindi natin tutumbasan ng dugo ang dugo. Dugo lang din ang kapalit, Totoy. Marami siyang alam tungkol sa akin. Lahat ng alam niya pwede maging ebidensya laban sa kanila. Ang madam ng hiyas. Oo. Alam niya ang lahat ng sikreto ng mga Don, pati ng mga Castillo. At ng ate mo. Hindi niya alam kung anong impyerno ang binuo niya. Ito ang paraan para mapatawad mo. Stanley, sa tingin mo mapapatawad pa kita? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo at sa mga hindi mo nagawa. Ginagawa ko naman lahat ng ito para sa sarili ko. Sa anak natin, kay Totoy, at sa pamilya ko. Lady Pearl, ha? Iisipin ko. Akala ko noon, kayang ayusin ng galit ang lahat. Pero sa dulo, iniwan din ako ng pamilya ko. Dahil pinili kong pakinggan yung galit kesa sa konsyensya ko. Pero hindi niyo sila pinabayaan. Lumaban po kayo. Lumaban ako, pero hindi ako nanalo. Ang paghihiganti ito, parang apoyan. Kala mo, nagbibigay init. Pero yun pala, hindi mo alam, ikaw na ang sinusunog. Huwag mong sundan ang yapak ko o ng tatay ni Briggs. Hindi sa dahas, hindi sa dugo. Dahil sa huli, Totoy, ikaw rin ang mahihirapan. Hindi pa kailanman huli para sa taong marunong makinig. Pasok. Lady Pearl, maraming salamat dahil hindi mo na ako inarang dito sa hiyas. Wala yun. Kasi naman nung nakaraan, ayaw mong maniwala na talagang wala siya dito. Tsaka nga pala, Jet. Nakikiramay ako sa pagkamatay ni Briggs. Nabalitaan ko yung ginawa ni Totoy. Parada na bangkay papunta sa sementeryo. Salamat, Lady Pearl. Pero alam mo, sa totoo lang, di ko din inakala na gano'n yung mangyayari. Pero, Lady Pearl, gusto ko lang humingi ng pasensya sa'yo. Para saan? Sa totoo lang, inisipa kita na masama eh. Akala ko meron kang ginawa masama kay Piera nung nawala siya dito. Sa akin yan. Pasensya na. Ay, nako, Jet. Kung alam mo lang. Yung mga alaga ko na yan, pamilya ang turing ko dyan. At ang pamilya, inaalagaan. Hindi sinasaktan. Salamat, Lady Pearl. Huwag ka mag-alala. Pag ako, mabawi ako sa'yo. O, saka, paparating na yon ha? Hintayin mo na lang dito. Sabik na sabik ka nang makita nun. Ako din. Sobra. Mabawi ako sa'yo. Wala yan. Talaga. Malita bagay. Balik ka na. Ito na si Jet. O, maiwan ko na kayo, ha? Salamat. Salamat po. Enjoy.
Nico! Discharge ka na pala. Alam mo, medyo may kamahalan na naging bill mo sa ospital, ha? Pero, huwag mo nang isipin yun. Kaibigan ko naman ang may-ari. Salamat. Nabalitaan ko rin na niligtas mo na naman pala si Dwayne sa ospital nung umatake si Totoy. Siraulo talaga yung Totoy na yan, no? Pero dahil sa ginawa niyang paglusog, mas lalo lang niyang nilagay ang isa niyang paa sa hukay. Alam mo, kinasusuklamanan ng mga tao si Totoy. Kahit yung may-ari ng ospital, nakikipagtulungan na sa mga abogado ko para sampahan siya ng isa pang kaso. Hanap tayo ng tamang tiyempo, aatakihin din natin yung Totoy na yan. Kaya, sumama ka sa pag-rest back namin, Nico. Mahal mo naman ang anak mo, di ba? Ipaghiganti mo siya kay Totoy. Oh, bakit parang nagdadalawang isip ka? Di ba mahal mo anak mo? Alam mo, bilib nga ako sa'yo eh. Hindi sana malalagay sa alanganin ng buhay mo kung hindi ka nagpakamartir. Paano ngayon ang napala mo? May saysay ba ang pagsasakripisyo mo, Aniko? Anong gusto mong sabihin? Alam mo, iniwan mo ang pagpapare. Tinraidor mo si Totoy. Pinili mo si Dwayne para lang sa ilusyon mo ng pamilyang sinasabi mo na wala naman. Wala kang pakialam sa kung ano ang gusto kong gawin para sa pamilya ko. Alam mo, magkaliwanagan nga tayo, Nico. Alam mo, wala kang pamilya. Ha? Ayaw sa'yo ni Dwayne. Si Ruby, sa akin. Hindi na kayo magkakabalikan. Dahil kung hindi, magkakamatayan tayo. Naintindihan mo? Hindi na ako natatakot mamatay. Handa akong mamatay para sa pamilya ko, Don Silvio. Pasensya na, kailangan ko na umalis. Kailangan kong bantayan ang anak ko.
Puso man dirigma, di papakutsa, di papapugo. Mahal na mahal kita. Hindi mo ba ako ikakaya, Jet? Ganito yung trabaho ko. Ganito lang ako. Totoy, I know your story. Naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo. Ang hirap ng naging journey mo. Bilib ako sa'yo, Totoy. Stanley! Ano may paglilingkod ko? Hindi ako may sadya sila. Kami may kailangan ng tulong sa'yo. Lady Pearl? Oh! The Diamond Labrador! Lady Pearl. Sinama ko si Amethyst dito para makatulong sa'yo. Paano siya makakatulong sa akin dito? Si Amethyst sa Manila is a social worker. At ang expertise niya, grief counseling. Mapatawad po. Sana mapatawad niyo pa rin ako sa mga kasalanan ko. Ginawa ko na ang mali para protektahan si Dwayne. Ang mga inaral ko bilang pari, ang paninindigan ko sa tama, nagbabanggahan silang lahat sa loob ko. Ipikit mo ang mga mata mo, Totoy. Gusto kong isipin mo ang lahat ng namayapang mahal mo sa buhay. Nagagalit ka ba? Oo. Masaya ka ba sa galit mo? Hindi. At hindi mo ito mabitawan, tama? Oo. Hawakan mo lang ang galit mo, Totoy. Ramdamin mo. Puso man dirigma, di papakutsa, di papapugo.